Uy, bro. Hindi tayo pumasok sa loob. Okay na dito, mainit sa loob eh. Ang sisugat mo. Okay lang, medyo kumikirot pa rin. Maklase ka rin, ano? Imbito mo pa ako dito sa party, miss nagpahinga ka. Eh, yun nga yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Ang bilis rumispondi ng mga kaibigan mong polis. Diaz, maraming salamat ah. Layo. Nay, totoo po kayo sinabi ni Tito Rod na babalik po siya? Anak, si Tito Rod mo, matagal-tagal na siyang makukulong. Hindi niya na tayo masasaktan. Sa'yo nga ako nabilib eh. Ang laking tao kaya nun si Rod, tapos may kasama pa. Hindi ko alam eh. Basta nung nakita ko na hawak na si Isabel, nawala na ako sa sarili ko. Ang nasa isip ko na lang, kailangan ko siya iligtas. Nay, sana po pala hindi na lang naging salbahe si Tito Rod. Kasi, paano naman po sa Ate April? Wala na nga siyang nanay, wala pa siyang tatay. Eh, nandun naman si Lola Medina para alagaan siya eh. Nay, parang tayo din naman po pala sila. Kasi tayo na lang po dalawa magkasama. Nay, wala na po si Tito Rod. Wala na po tayong tatakbuhan. Hindi na po tayo matatakot. At magiging masaya na po talaga tayo. Ganun talaga kapag nilalagay sa panganib yung taong importante sa'yo. Sumisipa yung protective instinct. Kahit naman siguro sino, gagawin yun. Hindi rin, Jonas. Kung ibang tao yun, malamang tumawag lang yun ng polis o tumawag ng kapitbahay. Eh yung ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na pwede ka mamatay, hindi nila gagawin yun. Eh ikaw, sinugod mo pa yung delikadong sitwasyon. Ano mo pinupunto mo? Simple lang naman, Jonas. Sinasabi ko lang na baka hindi lang yung pamangkin mo yung importante sa'yo, pati rin si Isabel. Sabihin mo na nga lang. Cheers, man. Habang hindi pa po ako pumapasok, pwede po ba ako sumama sa trabaho nyo? Ha, pati doon, sasama ka? Opo. Di ba po may promise kayo sa akin? Hindi na tayo magkakahiwalay?